Ayun na nga mga ma'am sir, no? Welcome back to my channel and happy 2025! It's the first Disney vlog of the year at ito rin yung first vlog na shoot ko ngayong taon, and there's no better way to jumpstart our year kung di spend yon dito sa happiest place on earth, Hong Kong Disneyland! So yun, kahit malamig, diba? Ice cream tayo. Fairness talaga, juicy siya guys. Juicylicious, crispylicious. Ayun na nga mga ma'am sir, no? Welcome back to my channel and happy 2025! It's the first Disney vlog of the year at ito rin yung first vlog na shoot ko ngayong taon, and there's no better way to jumpstart our year kung di spend yon dito sa happiest place on earth, Hong Kong Disneyland! Wala pa rin kasawa-sawa, and this is the best way to start nga ang 2025. Maging happy, maging optimistic, good vibes lang, di ba? Kaya nandito tayo. The reason behind bakit ako nandito, gusto kong sulitin yung ating annual membership, yung Magic Access natin, dahil mag-e-expire na siya. So kailangan maka 10 visits tayo para makuha natin yung medal natin. Yun yung ini-aim ko talaga. Actually, nakarami rin naman tayo ng punta. Yun nga, since mag-e-expire na yung membership ko, di pa tayo nakakompleto nung milestone natin. Ito yung gagawin natin ngayon. Late na rin ako nakapunta. Tingnan natin kung ano nga ba yung pakulo nila or ano nga bang bago ngayong CNY season, ngayong 2025 dito sa Hong Kong Disneyland. At kung gusto nyo akong samahan guys, nood lang kayo. Let's go! Oh my god. Yes sir. Hello. So papasok na tayo guys. From here, kita ko na meron na mga CNY decors. Parang same lang din from the past year. I'm really excited dun sa mga merch actually eh. So yun guys, tulad last year no, ayan, may mga gold coins lang dito. Pagpasok nyo, ito yung magandang flower decor with Mickey. Ayan, tapos may mga gold coins lang which signifies, ayan, na CNY season na nga, no? Actually, fair naman yung weather today and merong advisory na medyo mas malamig ngayon, malamig-lamig ngayon kasi mga past days medyo may kainitan. I mean, hindi ganito kalamig. Pero ngayon, ayan, mas malamig. Currently, nasa 15. Pero it feels like love. Oh, it feels like love. And it feels like 7. Feel mo na agad talaga yung Disney vibe, pagpasok pa lang. Ayan, di ba? Di ba tayo makaka-copyright dito? CNY season, kaya ayan, may giant lantern sa harap. Tapos may mga Mickey-shaped lanterns around. May mga lychee. Ayan, may mga gold coins. So, halos same lang din siya dun sa previous decor na nakita natin. So yun, malamig-lamig yung panahon. Kaya okay lumibot. And nakita ko medyo maraming tao. Well, it's a weekend, kaya expected na yun. Well, it's less than dun sa crowd before, like nung Christmas time or nung holiday season. Ngayon, medyo mas manageable to kukumpara noon. But yeah, as I mentioned, so hindi pa tayo mamakain. Kaya ang first agenda natin guys is kumain. So hanap lang ako ng makakainan. Then later, we will check yung mga merch na exclusive this CNY season dito sa Hong Kong Disneyland, and kung ano-ano pa yung ibang mga food experiences, attractions kung meron man, papakita natin yan dito sa vlog na to. But for now, marami na tayong gutom. Misip ko ba ako sa nakakain, pero natatempt ako. Actually, gusto kong itry ulit. Ewan ko kung meron pa yung sundae or yung ice cream nila rito na, ayun,
yung soft serve nila na Hokkaido strawberry, guys. Natikman ko siya nung Christmas, nung pumunta ako rito, na hindi ko pa rin ako post hanggang ngayon. Tapos sobrang sarap niya. Kahit malamig. Ga-ice cream ako. Pero tingnan ko muna kung meron nga yung flavor. Strawberry, right? Ayan, strawberry pa rin. Mamaya, try natin ulit yun. Sobrang solid nun. So, yun pa rin yung flavor, yung galing ng Hokkaido na strawberry something. Sarapan talaga ako doon. So, uulitin natin yun. But anyway, punta muna tayo doon sa restaurant kung saan tayo kakain. Actually, gusto ko i-try yun sa Kloppens Food Hall ba yun? Basta, yung Festival of Food. Dito yun sa may, I think dito yun sa may Fantasyland Bande. Gusto ko dun kumain. Gusto ko namang i-try yung food dun. Asian food din. Wow, Asian food. Be. So, yun. Asian cuisine din yung sinaserve dun. Let's see. But so far, yun. Wala ngang shows na bago. Dedicated for CNY. Unlike last year na Year of the Dragon. So, si Mushu from Mulan yung special Disney character na kasama dun sa show. Pero yun, naglalakad lang ako hanggang dun sa Kloppens Festival of Foods. Tapat lang siya dito ng tapat lang siya ng It's a Small World. Tsaka to, yung Mickey's Wonders Book. Hindi, Mickey and the Wonders Book lang pala. Hindi sa kanya yung book. Okay. Sarado ba? Tingnan ko nga. Oh! Sarado. Hindi ka pwedeng bumili ng food. Pwede kang tumambay, pero hindi ka makakabili ng food. So, wala. Wala. Anyway, tip na rin yun, guys. If ever, download nyo yung Hong Kong Disneyland app para ma-check nyo. Katulad yan, hindi ko chinek, diba? Na ito nga, sarado yung Kloppens Festival of Foods. Hanap pa tayo ng ibang pwedeng makainan. Hindi ko alam, baka sa Adventureland na lang siguro tayo. Kasi for sure dito sa Royal Banquet baka maraming tao. And parang hindi ko nalalasahan yung mixed platter, yung mixed grill platter for now. Hanap tayo na iba na pwede nating makain. May nakita tayong German hotdog for $75. Medyo mahal. That's around siguro mga nasa 500 pesos. Nire-renovate pala nila yung Filler Magic. Ayan, kaya siya closed. I think it's closed indefinitely, pero isa yan sa mga magagandang attractions. I'm not sure kung i-improve nila or papalitan nila to. Pero alam ko may upcoming new attraction sa Tomorrowland dito sa Hong Kong Disneyland featuring si Spider-Man. So yan, pwede natin abangan. Okay, so sa haba-haba ng prosesyon sa chicken tayo tutuloy. sa chicken din babagsak. So doon lang tayo sa Starliner Diner. Kasi 140 lang yung Starliner chicken combo nila. Then meron pa tayong discount. So mas makakatipid if ever. Okay guys, we're here now sa Starliner Diner. So if you're looking for burgers, chickens, na mga food combo, this is a place to be dito sa Hong Kong Disneyland. So dito tayo kakain for now. Let's go. Sana konti lang yung tao, pero mukhang crowded. Mukhang marami-rami. Ayan, kahit na mag-aalas 4 na guys, dami pa rin nakapila. So yun, mukhang mapapasabak tayo. Bilis lang naman yung pila kahit medyo maraming tao, marami namang counters, and yeah, I think mabilis-bilis lang makakakain tayo agad. Pwede rin ko guys yung chicken, fried chicken combo. So yun, para mabusog-busog tayo kahit paano. Okay, so yun guys, we got our place, we got our spot here sa Starliner Diner. Although medyo maraming tao, pero dito ako sa labas ngayon tumambay dahil malamig-lamig naman. But yeah, for $139 dahil nga meron tayong discount, we got our bottled water. Kailangan yan to rehydrate. Tapos ito nga, yung chicken combo nila. So originally 140 to, pero naka-discount tayo. Tried and tested na rin naman tong fried chicken combo nila. So isa to sa mga sulit dito sa Hong Kong Disneyland. So ito na yung ating chichichahin. Ayan, ito yung ating lalantakan for today dahil sobrang gutom na guys. But anyway, after this, ano bang gagawin ko? So after this, punta ako dun sa may ice cream kasi sobrang na-miss ko talaga yun. As in, hype ko siya dahil sobrang sarap. Hindi ko alam kung gutom lang or what, pero sobrang natatakam na ako dito sa food. For some reason, mahilig talaga ako sa fries plus gravy, lalo na sa Jollibee, yan, sa McDonald's, sa Pinas. Pero for some reason, yung fries sila rito, tapos plus itong ketchup,
Suabe siya for me, masarap. Ewan ko, baka dahil binivindicate ko lang yung sarili natin, no? Or dahil mahal, so yung taste buds natin nakikisama na lang din na masarap yan, gano'n. Pero anyway, yan, masarap to. So last December, once lang ako nakapag-Disneyland. Nung pumunta yung family ko rito, hindi na kami nag-Disneyland kasi, so nag-Ocean Park na lang kami. Kasi nga, wala naman kaming kasamang bagets, wala yung mga pamangkin ko. So, nakapunta na rin naman sila at na-experience namin yung Hong Kong Disneyland ng Christmas. Plus, dito kami nag-New Year's Eve last year. Ayun, hindi na sila nag-Disneyland kasi medyo mahal nga rin talaga. Actually, iniisip ko rin kung i-renew ko pa yung Magic Access membership ko. So, comment below guys if you think mag-enjoy pa rin kayo sa mga Disneyland vlogs natin. At kung worth it pa rin ba na abangan nyo pa rin ba yung mga Disneyland vlogs. Kasi yun talaga yun eh. Usually naman talaga marami natutuwa. There were even some people messaging me, wow, na yung Disneyland vlogs talaga yung na-enjoy nila. And as much as possible talaga nagbibigay tayo ng mga kakaiba, hindi naman kakaiba, pero yung mga useful tips talaga dito sa Hong Kong Disneyland. Tinatry natin i-feature yung mga bagong attractions, bagong shows, even yung mga food na pwede nyong i-try kapag kayo na yung pumunta dito sa Disneyland, diba? So, let's see. Kasi yun nga, medyo ngayon nagtitipid ako. Dahil marami tayong plans for 2025 guys. Abangan nyo yan. Pero yun, kung sa tingin nyo na-enjoy nyo pa rin naman, let me know para matulungan ako mag-decide kung magre-renew ako ng Magic Access or hindi. Okay? Para kunwari interactive tong ano natin, diba? Itong vlog natin. May mga ganun tayo. Now we are trying their chicken. Sarap talaga. I mean, walang ka-eme-eme. Fairness naman. Pero parang lamiit. Parang mas maliit ngayon yung serving or yung size ng chicken as compared before. Ewan ko, baka namamalit mata lang ako, pero taste-wise na preserve naman nila. Kanin na lang talaga yung kulang guys. Solve na eh. Pero yun, nag-attempt din ako, tinry kong itanong kung ngayon ako nagbebenta na sila ng kanin, although alam ko namang hindi, pero wala naman masama magtanong, diba? Pero yun, kung gusto nyo talaga ng kanin guys, either magbaon kayo, pwede naman, or bumili kayo ng kanin sa may banquet hall kasi sila yung nagtitinda ng kanin talaga, yung plain rice. So, dalhin nyo dito if ever. Wala lang, kung gusto nyo talagang may kanin kayo plus itong chicken nila. Fairness talaga, juicy siya guys. Ayun o. Juicylicious, crispylicious. Jollibee Chicken Joy yarn. Pangalang chicken ko na to. Pero lang yung gutom ko ay totoo. Legit yung gutom natin guys. Nagmukbang na lang. So today, hanggang 9 PM yung park. So 9 PM yung Momentus. Hindi ko pa sure kung tatapusin ko or aabot ako ng hanggang 9. Depende kung kayanin natin lamig. Kasi ngayon pala, mga alas 4. Grabe na yung lamig. Kasi yung utong ko sumusukol. Feel na niya yung winter. Baka masyado ko na-underestimate yung lamig. Kaya ito lang nasuot natin. Although makapal naman yung jacket ko. But yeah, let's see. Kasi last time talaga hindi ko natiis. Kasi napauwi ako ng di oras kasi sobrang lamig talaga. Yung iba ginagawa nila, bumibili sila ng blanket dito or what, or napapabili sila ng additional na jacket, gano'n, dahil malamig talaga. Okay mga ma'am sir, busolve na tayo. Pero we always have room for dessert. So tatry natin yung strawberry soft serve na yan. Unlike sa ibang mga Disney parks, dito walang yung mga pangmalakasang parade. Meron lang sila yung character cavalcade. Cavalcade yata yung tawag doon. So yung mga ma'am sir, ramdam na lamig. Better din kung may dala kayong moisturizer, ganun, or lip gloss, lip balm, ganun, or lotion kasi talagang nakaka-dry siya ng skin. Pag ganito ako nag-vlog kasi ito yung light.
But yun, mapunta na ako doon sa may ice cream shop. So, bili tayo ng ice cream nila na strawberry na nire-rave ko. Let's go. Yes, There you go. So yun guys, actually from Fukuoka pala siya, hindi siya Hokkaido. Ito yun, yung Amao's Strawberry Ice Cream. Ayan, dito yan. $70 pala siya. Sobrang sarap niya talaga. Ewan ko kung pang Christmas lang yata to. Pero meron pa siya ngayon January. Ay, 500 pesos, $70. So, pero sa akin talaga, pabalik-balikan ko to dahil sobrang sarap niya. Sakto lang yung tamis at asim. So, perfect. So yun, kahit malamig, diba? Ice cream tayo. Hindi tayo papatinag kasi minsan lang to. So, usually kasi seasonal lang to. Nag-iiba-iba yung flavor every season. So, good thing ito natikman natin siya dahil sobrang sarap niya talaga. Bagay sa outfit natin. Meron siya mga parang crunchies, golden crunchies, ganyan. Last time, pinipilahan to. Pero ngayon, syempre, malamig. So, hindi lahat mag-ahatap talaga mag-ice cream. Hindi katulad ko. Ice cream now, ubo later. By the way, may mga nagme-message din regarding dun sa current situation dito sa Hong Kong ngayon. So, dahil nga may mga kumakalat na balita, no, na parang may mga may virus daw ulit na umaatake dito sa Hong Kong. Well, actually guys, flu season naman talaga dito sa Hong Kong ngayon dahil nga malamig. So, uso talaga yung ubo, sipon, yung trangkaso, gano'n. Pero tulad lang doon sa ibang lugar na malamig. So yun, if ever na nag-worry kayo na about the virus, so better to bring mask or mag-wear kayo ng mask kapag crowded or kasakay kayo ng mga public transport. Siguro yun, added protection kung lalo na kung may mga bagets kayo nakasama. So wear mask na lang din, tapos sanitize, ganyan. Wala naman talaga akong itinerary ngayon. Hindi ko alam kung mag-rides ako, but for some reason, pansin ko, may mga nakatambay na. Ayan, may mga nakatambay na. I'm not sure kung para sa Momentos yan, pero 9 PM pa yung Momentos eh. Pero yun, if ever you really wanted to get or secure a good spot, actually ito yun, na vlog ko na rin siya before. Ito yan, yung gitnang to. Ayan, yung center na yan. Dito yung good spot talaga for Momentos later. Pero 9 PM pa. So, ako, wala naman akong balak mag-secure ng spot for Momentos. Pero, isa talaga yun sa mga highlights, guys. If ever you're going here sa Hong Kong. So, wala lang. Sobrang hanga lang ako dun sa mga nagsisecure na ng spot as early as now. Talagang dedicated sila for that momentous experience. So, worth it naman siya for me. So, kanya-kanyang trip naman yan, diba? So, yun, pansin ko, guys. Puro Pinoy yung mga nandito. Yung mga nakatambay dito sa may pabilog. Kasi ito nga yung tip na binibigay dun sa Hong Kong travel group sa Facebook na best spot for Momentos later. So siguro mga members din to, or ayun yung nabasa nila na tip, no? Para nga maganda yung pagkuha nila later ng Momentos na show. Pero napansin ko lang, puro Pinoy. Yung circle na yun, puro Pinoy talaga. Nakakatawa. But yan, anyway, punta na ako doon guys sa Main Street. So check tayo ng mga merch na exclusive ngayong CNY dito sa Hong Kong Disneyland. Actually, yung isa rin yun talaga sa mga reasons bakit ako pumunta, to check yung mga merch. Kasi usually limited edition yun. So, let's go! So, simulan natin dito guys, Main Street Sweets. Actually, may mga naka-sale ngayon. Yung mga merch or yung mga nabenta nila ng mga product or yung mga hindi nabenta pala na product for Christmas. Magandang tip din yun guys. What you will do, bili kayo ngayon tapos ito yung ipang-decor nyo for next Christmas. O diba? Ano kaya? Bili na kayo ng mga panregalo nyo ngayon para sa susunod na Christmas. From Disneyland. Kasi naka 50% off. Naka-sale talaga legit. Ito, pang Christmas to, salted cashew, diba? 50% off na siya. Ito, yung mga hot chocolate bomb. Diba? Ano ba expiry nito? Kung may expire naman siya ng matagal-tagal, ay, hindi na pala siya pwede. Hanggang ano lang siya. October 16, 2025. So, hindi magandang idea pala yun. But, yung iba siguro pwede. Hindi ba? Ito, katulad nito, 2026 pa. Di ba? Magandang ano yan, magandang pagkakataon. Ito, Godiva chocolate, 50% off na siya. Ayan. Tapos, ito kasi hanggang June 2025 lang eh. But,
Pwede na rin, panghabol sa Christmas, di ba? Panghabol na gift. Ito, Olaf na socks. Christmas socks. O, di ba? Pwede na to. Pang next Christmas. O, di ba? Sa mga inaanak nyo. O, itago nyo na lang muna sa baul. pang Christmas gift. Pero 50% off na sila. But anyway, usually kasi yung mga CNY exclusive merch nandun sa pinaka harap pala, sa pinaka dulo nito. Doon kasi tayo sa kabilang dulo pumasok sa may Main Street Sweets. Eh dun yun sa Emporium. Basta yung sa pinaka dulo nito. Yun muna yung check natin. Kasi meron silang mga ito. Meron silang mga Fai Chun. Ito yung mga nalagay sa door. Ito Duffy and Friends to. Featuring Duffy and Friends. Tapos may chopsticks. Ito yung mga hinahang din sa door. Ayan, mga pang CNY designs. Decors. Cute dito. Kaso, sana si, ano na lang, gelatoni na lang nasa gitna. Ah, hindi. Meron iba-iba siguro. Ito kasi, Stella lang nasa gitna. So baka ubos na yung kay gelatoni. Kasi si Cookie Ann na lang nandito. Ayan, meron din sila ng mga lychee or mga red packets. So ayan, yung mga gusto na pamigay, sa lagyan nyo ng pera. So ito, $49. Tapos, 8 designs na to. Ayan, tapos meron din yung mas maliit na version featuring Duffy and Friends. Ito, $49 din. So, nasa around 350 pesos. Ayan, 10 designs naman siya. Ayan, meron din sila mga plush. Very cute sa gelatoni. Nakaano sila costume ng ano, pang CNY. Bag charm. Ayan, iba-iba. Merong ito, si Lina Bell. Ayan, si Duffy. Tapos meron din yung ganitong keychain naman. Parang Fai Chun naman na keychain. $109 naman to. Tapos yung plushie is $199 naman. Usually talaga yung mga Duffy and Friends merch talaga yung pinipilahan. Usong-uso na bilhin dito. And sila rin talaga usually yung mga mascot pagdating sa mga ganyan, yung mga pang Christmas, CNY, ayan. Sobrang cute. Look at this, guys. Si Duffy, diba? Hanap pa tayo ng iba. Pero ito talaga sobrang cute na to. Si gelatoni. Ito, meron ding Duffy, guys. Donald pala. Iba pala si Daffy Duck. Sa ano pala, Looney Tunes pala. Ito, $129 lang si Donald Duck. Meron din yung mga malalaking version. Ayan, naka-costume sila. Ito yung mga limited edition, guys. So, talagang exclusive yan. And nag-iiba-iba talaga sila ng design every year for CNY. Ito, this one is si Stella Lou. Look at that. Sobrang cute, diba? So yun, sobrang sikat talaga yung Duffy and Friends dito sa Hong Kong. Ito si Gelatoni, my favorite from the Duffy and Friends. Ayan, sobrang cute. So yung mga big plushies, nasa magkano yan? Nasa, ayan, $289 naman sila. Very nice. Ito si Olumel. Ang pambansang pagong. Pambansang pagong. So yun guys, this is the area na halos mga pang CNY yung designs and yung mga merch iba-iba. So meron yung mga yan, mga pastries, chocolates. Meron to yung Godiva na CNY chocolate, $299, medyo mahal lang. Tapos meron din yung ganitong klase, ayan, mga pamigay. And they even have this lantern like Godiva chocolate. Ayan, so ito, magkano naman to? $109 to, medyo mahal. Ayan, meron silang vest. Ito, $329. Pang bagets, diba? Sobrang cute. Ayan. Tinabel gummy bear, meron din. Then meron yung parang mga, ayan, egg rolls to. $239. Ito, sikat to na pasalubong din, souvenir from Hong Kong, mga egg rolls. So yun, so far yun lang eh. Ito, tin can na mga chocolate crunch. Ito, $159 naman to. Tapos yun, yung mga pinakita ko na kanina. Ito yung mga pinakita ko na kanina na plush kitchen
keychain plush. Ayan. Si Chip and Dale. Di ko alam kasi kung si Chip to or si Dale eh. Pero ayan, shoulder bag yan guys. Ayan, meron silang, naka-costume din sila na CNY. And then, as you can see, since Year of the Snake, eto, last year maganda eh, kasi Year of the Dragon. Pero ayan, Year of the Snake ngayon, so ito yung plush na featured si Chip and Dale. $199. So isa green, yung isa color pink naman. Ayan. Si Mickey Mouse sa Fantasia yata. Ayan. Basta yung wizard siya. Ayan. Very nice yung mga merch. Very nakaka-Harry Potter. So ito, $249 naman siya. Ayan. Tapos meron din yung Mickey Mouse Fantasia na headband. Yung headband is $189. Ito maganda, yung sweatshirt nila. Ayan, Hong Kong Disneyland. Medyo mahal lang. 529 Hong Kong dollars nga lang. Medyo mahal, pero sobrang cool niya. Pero manipis lang siya for a sweatshirt ah. Pero yun, ito yung maganda yung likod. Ayan. Very, very cute. Pero nga, parang anipis niya pala. So yun guys, yun yung mga merch, no? Dito nga sa Hong Kong Disneyland. Wala masyadong ganap. Wala rin masyadong special. Wala naman tayo nabili. Pero yun yung mga pwede nyong i-check when you go here or if you go here for CNY. So yun naman din yung parade guys. So yung parade ganun pa rin naman. Character cavalcade lang siya. Sobrang saglit lang. Tapos yun, nag-iba lang yung mga character. So ngayon si Winnie the Pooh and Friends yun nandun. Plus si Duffy and Friends, si Gelatoni nandun ulit. Sakto pa na nandun siya sa side kung nasan ako. Kaya nag-fan mode tayo dun. Pero yun, mag-aalas 6 na. Pero at least maliwanag pa rin. But this is really the golden hour para ma-picturean yung Castle of Magical Dreams. Saktong-sakto talaga, like yung sunset and all. Mas nagiging bugs talaga. Yung yung scenery. So yun guys, they're starting to put a line na doon. So ibig sabihin hindi na pwede magstay dito later dahil nga momento. So hanggang doon na lang sa pinaka lagpas ng line na yun, yung unpaid area to watch Momentos later. So anyway, di ba nakatambay na? Tayo ay gagala pa din. Parang umaliwalas tong part na to. Last time kasi parang may harang to eh. Ngayon wala na, parang umaliwalas siya. But anyway, nagkain ng adventure line. Let's go. Actually, medyo malamig na guys ha. I mean, iba yung lamig today. Talagang nakakangatal. Excuse me. Ayan na. Umepekto na yung ice cream natin kanina. Pero yun, iba yung lamig. Malamig talaga. So, later na-anticipate ko na mas malamig. Kaya yun, kung pupunta kayo dito ng January, Feb, minsan until March, talagang medyo malamig talaga. So, be ready. Kung lamigin kayo, make sure na tama yung kasuotan ninyo guys. So yun nga, umaliwalas nga talaga siya. Sinilagyan nila ng pathway dito sa park na to. Kasi dati sarado to eh.
So ngayon may pathway na going down sa may main street. Kasi ito na yung Tahitian Terrace kasi, yung restaurant. So sarado rin pala siya today. Kaya wala nagtitinda ng food, but yeah, maliwala siya. So kung gusto nyong umiwas sa lamig, gusto nyo magpainit talaga, punta kayo sa mga store, yan, katulad nyo. Kasi medyo malamig na talaga guys. And isang layer lang tayo ng suot. So may mga pagsisising nagaganap ngayon. So dito sa may Adventureland na store or yung merch shop, usually dito yung may mga 70%. Ayan, mga naka-sale to guys. So 70% off mga items. Ayan, 2 or more 70%. Then meron yung mga items talaga na. So ito yun. Ito yung area na yun. Dami ng tao. But yeah, 70 off. So yun guys, hindi rin ako mag-a-attempt na pumila sa mga rides dahil 40 minutes to 1 hour yung mga waiting time or yung wait time. Manonood lang ako ng Festival of the Lion King dahil mukhang open pa siya. Kahit ilang beses ko na siya napanood, well, it's worth it naman lagi and sobrang ganda talaga nitong show na to. It's a must-see dito sa Hong Kong Disneyland. So if first time nyo guys to go here sa Hong Kong Disneyland, don't forget to watch the show. So buti hindi pa naka-cut off yung line or pwede pa silang magpapasok. 30 minutes before the show pa naman. Pero actually may queue na rin eh. May queue na rin inside. Hindi pa pala sila nagpapapasok hanggang dito pa lang. But yeah, let's go. Wala naman tayong gagawin. So might as well, nood na lang tayo ulit nito. Welcome to the Festival of the Lion King! Welcome to our world. Welcome to our world. It's our problem-free philosophy. Hakuna Matata. So yun guys, tapos na tayo sa Lion King. So parang iniba nila ng konti yung production like compared before. Basta parang nag-iba, may mga parts na iniba, although it's still magical, ang ganda pa rin panoorin and all. Ayan, I don't think magstay pa ako dito until Momentos. Kaya baka dito ko natapusin to guys yung vlog natin for Hong Kong Disneyland this 2025. Ayan nga ang ating naging CNY special. Wow, akala mo naman, ayan ang year starter vlog natin for 2025 dito sa Hong Kong Disneyland guys. And yun, if ever na gusto nyo mag-book, gusto nyo pumunta dito sa Hong Kong Disneyland, you can book your tickets through Klook. Although hindi pwede yung Klook code natin, no, na JB Klook for your bookings, but sa iba pang mga attractions dito sa Hong Kong, pwede nyo magamit ang JB Klook. At hindi lang dito sa Hong Kong guys, kahit saan kayo pumunta, pwede yan. Just use my code JB Klook on your Klook bookings para tipid kayo kahit paano kasi 5% to 8% kung new Klook user or kakagawa nyo lang ng Klook account nyo, 8% kayo dyan guys. So up to 5 times yan pwedeng magamit, okay? Although yung tickets tsaka yung like for example yung membership meron din sa Klook, pero nung chinek ko mas mura kapag nag-direct kayo sa website. But at least you have options guys. And yun, maraming salamat sa pagsama ulit sa aking vlog. Again, comment below guys kung nagustuhan nyo at kung sa tingin ninyo mag-e-enjoy pa rin kayo sa aking mga Hong Kong Disneyland vlog para ma-inspire pa tayo at mapag-isipan natin kung mag-renew tayo ng membership natin dito, no? But anyway, like, comment, subscribe on this channel para sa inyong suporta ngayong 2025. Nakuha natin yung goal natin na 10k subscribers before the end of 2024. Ngayon, we are aiming for a much bigger channel, kaya continue to support my vlog guys. Maraming salamat. Kita-kita ulit tayo. And as I mentioned earlier, marami pa tayong pasabog. Marami pa tayong surprises. Marami pa tayong gagawin this year, this 2025. Kaya abangan nyo yan dito sa channel ko. Maraming salamat. And Kong Hei Fat Choi sa inyong lahat. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios. Bye guys.